Good morning friends! Ito ulit si Maria Lisa at magtuturo ulit sa inyo ng naiibang mga luto. Paris nito, nabe in the Philippines. Gagawa po tayo ng nabe na hindi yung nabe na nakikita nyo na Japanese style. Gagawa po tayo ng nabe na Philippine style ngayon. So ito po yung ating nabe. Ito po yung bangus. Bangus po ang gagawin nating isda na pampalasa. Medyo nailaga ko na po itong soup. So, ito po yung bangus. Tinanggal ko po yan side by side, yung laman. Para wala na po siyang tinik. So, ang ginawa ko na panlasa is yung kanyang tinik. Yung kanyang tinik, focus lang ko, yung kanyang tinik ko, ang ginawa kong panlasa. Kasama na yung ulo. And then, hinaluan po natin ng, kasi kailangan natin ng aji, dahil wala po yung gumbo dito. Gumbo, siguro pwede ako pumunta sa mga malalaking groceries or supermarket, pares ng SM. Malakas po ang ulan, kaya medyo huwag nyo nang pansinin yan. Nilagyan ko po siya ng chili sauce na konti, and then chili sauce na konti, and then nilagyan ko po siya ng asin. Itong ating soup, may chili sauce na may asin. Lagyan natin ng asin. Ganito lang pong patak ang asin natin. Ganyan lang pong patak. Kung gusto nyo dagdagan, okay lang po. And then, lagyan po natin ng paminta. Yan, ganyan. Bahala na kayo. Tansya po na kung gaano karami yung paminta. Ito pong nabing bowl na ito, is dala ko po ito galing Japan. Ito po. So, kung wala kayo nito, is pwede naman na kasirola gamitin mo. Anytime, basta kung ano yung meron kayo. Kaya lang ginamit ko po ito. Pwede, pag wala po kayong ganito, pwedeng ganito ang gamitin nyo. Ganitong kasirola. Maglaga kayo ng sabaw, lagyan nyo ng chili sauce, ng asin, paminta, and then kung ano yung tinik na natanggal nyo sa inyong isda, is ilagay nyo, tapos pakuliin nyo po ng pakuliin. Pakuliin nyo ng pakuliin. And then, isasalang po natin yan. Pagaling mo na ito. Umabi nyo na. Ngayon, is, ito pong stove na ito, naipadala ko ito sa Pilipinas. Itong stove na ito. Nico, pakita mo lang sandali. Ito pong stove na to is dinala ko sa Pilipinas. Ito po propane sa Japan na pwedeng magamit dito. Ito po ang gas niya. So, yung mga nasa Japan na gusto niyong padala ng pamilya niyo dito, kasi ganito yan eh. Nag-iihaw po ako dito. Ang bilis pong iihaw ng bangus dito. Lagyan niyo lang ng tubig sa loob para hindi siya masunog. Ayan po. May tubig ng konti sa loob para hindi siya masunog. And then, ang lakas po na apoy na pakita niyo sa ilalim dito. Ayan po ang kanyang ihawan. So, nag-ihaw pa ako ng bangus dito at nakakapagtinda ako ng bangus. Mabilis lang. Kahit pinibantay yan, balikan nyo. And then, after balik ka rin, luto na. Paris kong malagkit, ang bilis maluto. And then, pakuliin na po natin ito. Pakuliin natin. Sa umpisa, medyo malakas pa ang kulo. Apoy. And then, punta muna tayo doon sa inihanda kong Philippine natin. Paris po nito, ito po, ang sotang po sa Pilipinas, medyo matigas. So, inilaga po ng konti ito. Itong sotang hon. Naipakita mo ba? So, naging nalaga po ng konti yan. Kasi, matigas po sa Pilipinas. Kaya, medyo inilaga ko ng konti para pakita lang, para pag inilagay sa nabe, ganyan, pwedeng kainin ka agad. So, ito po yung hiwa ng mga talong ko. Ayan po ang hiwa ng talong. Kasi para makita ko kung merong mga uod. So, pag ganyan ang hiwa, walang makakalusot na uod dyan. Matatanggal talaga. At ang
kalabasa, hindi ko na tinatanggalan ng buto ng balat. Ganyan po ang hiwa. At ang carrots, para madaling maluto, is ganyan din po ang hiwa. So, dahil affordable to, itong kalabasa, itira namin isang araw. At ang carrots ko, marami sa rep, kaya ginawa ko rin. Ang tanong din po, ito yung tira nung nagpakbit ako. At ito lang binili ko, ang pechay, kasi sariwang-sariwa, ang lutong. Yan, pechay. Yan lang kung binili ko. This is 20 pesos. And then, ito pong malunggay ay dinila sa aming kagabi. Ibinigay lang. So, ihahalo din natin yan kasi maganda sa katawan. Healthy foods. So, ito lang ang binain namin sa Japan na inilagay ko dito kasi mura. Ito po ay 30 pesos lang yung isang buo. Pero, hindi ko po inilagay lahat yon. Ganito po ang slice niyan. So, itong matitigas, ito pong unahin natin ilagay mamaya. So, itong kangkong, dahil marami kaming kangkong na natanggap kahapon, isasali natin yan. Kasi sayang. Kung ano po yung meron kayong gulay sa bahay mo, yun po ang gamitin nyo. Para hindi kayo gumastos. This is Philippine side namin na hindi kayo gagastos. Yun po ano yung meron kayong gulay. At kung wala kayong manok, ito po yung manok na binili ko 1/4 kasi nilalagyan ng karne yan. Kung wala po kayong laman-laman po, kung wala po kayong manok, kahit hindi nyo na po lagyan. And then, ito yung bangus na ginawa ko kanina, side by side. Ito po yung hiwa niya. Ayan, so wala na talagang tinik yan. Makakain mo yan ng buo. Ayan, ganyan po ang hiwa niya. Na parang isda ng Japan po. So, ito po yung inihaw kong malagkit kanina na ang ito yung isa na piraso na ginupit-gupit ko po yan sa tatlo. So, pagka-ihaw, sandaling ihaw lang, magkabilaan, and then pwede mo nang gupitin, ganyan slice, ganitong slice, kasi para isang subok. Kasi yung anak ko sa Japan, pag nabe, gusto niyang maglagay ng malagkit. Kaya naglalagay ako. Pero hindi naman po compulsory. Kung ayaw niyo pong maglagay, okay lang. Pwede naman. Pero marami rin malagkit dito. So, pwede. Mga malagkit kasi dito, ginagawang ginatan. Tapos, isinasawsaw nyo sa asukal. Doon kasi sa amin, isinasawsaw namin kasi sa Japan, sinasawsaw sa toyo. In Philippines, alam ko po, sinasawsaw nila sa sugar. And, ginagawa nila mga ginatan, ginagawa nila mga matatamis. Kami naman, pwede rin magawa ng mga matatamis doon. Pero, karamihan mo kasi sa hapon, yung ganung malagkit, iniihaw, sasawsaw sa toyo. Ganito po yan. Ganito po. Yan. So, pwede natin itong ihalo mamaya. Pero dito sa Philippines, kahit di na kayo maghalo. Kahit di na kayo maglagay ng ito po manok. Pwede kung may bangus kayo, ganyan po ang gawin nyo. At saka yung tinik po niya is yun ang ihalo natin panglasa sa sabaw. And then, ito po ginawa kong sauce, nabi sauce, is lagyan nyo po ng, asan ito? Lagyan nyo po ng toyo at suka. Parang, kaya ako isang bowl na ganito. Kaya ako isang bowl na ganito. Lagyan nyo po ng toyo at suka. Ganyan po ang style niya. Ganyan ang style niya. Kasi nakasama sa suka po ito, dato puti, kaya nilagay ko na rin. Pag gusto niyo pong maanghang, bahala na kayo maglagay ng chili sauce. Ganito po ang timpla niyan. Patitingnan mo lang ha. Ganito po ang timpla niya. Lagyan nyo ng toyo. And then, lagyan ng suka. Yan. And then, kasi matapang po ang toyo dito at suka, lagyan natin ng konting tubig. Konting tubig para mag-balance siya. Kasi pag hindi nyo lagyan ng konting tubig, maalat nyo yan. Maalat yan.
So, ito na po yung reseta ng ating toyo, suka, at tubig. Gagawin po natin yan mamaya na. Yan po. Gagawin po natin ito mamaya na. Gagawin po natin ito mamaya na. Sausawa. Gagawin po natin sausawa niya mamaya. Ang lakas po ng ulan. Ito po. Ito po may kapatid. Ito pong nabi na ito. Ayan po. Dala ko po ito galing Japan. Pinadala ko kasama ng gas stove. So, pag wala kayo nito, pwede nyo pong lutuin na doon sa pwede nyo na pong ilagay lahat dito yung gulay nyo. And then, pagkakain na kayo, dadali nyo sa lamesa. Lagyan nyo yung ganito, dadali nyo sa lamesa para doon na po kayo magsipagbuka. Okay, ito po. Lalagay ko dun sa stove. And then, lalagay ko yung mga halos ito pwede lang po ito. Tanggalin. Halos na yan. Dito pa natin banday. Yung ating nabe na nanggaling sa kalan. So, dito na natin lulutuin ngayon yung nabe in the Philippines. Tatanggalin na natin yung takip. So, tingnan na natin yung style niya, tsura niya. Ito po ngayon yung ating isda. Malasa na yan. So, malasa na siya. So, maglalagay na po tayo ngayon ng iba-ibang klaseng pangsahog. So, unahin po natin yung manok. Manok po. And then, maglagay po tayo ng isda. Isda. So, maglalagay tayo ng kalabasa kasi matigas ito. So, maglalagay tayo ng ilang pirasong kalabasa. Pwede kasi pag kumakain na kayo, medyo naluluto na iba. Pwede ulit magdagdag. Ayusin po lang natin ito para maganda. Maglalagay po tayo ng carrots. Kung ano lang po yung meron kayong gulay dyan. So, maglalagay din tayo ng mamaya na yan, talito na yan. Ito po. Gusto ko kasi itong pechay. Kaya, pwede natin hatiin yan. Hatiin po natin yung ating pechay. So, kalahating mga buto at kalahating mga Elena, dito ka nga sa tabi ko kasi so, maglalagay din po tayo ng kangkong. Yan po. And then, maglalagay po tayo ng matitigas na Baguio repolyo. Baguio repolyo. Ayan. This is nabe in the Philippines. Kung ano lang po yung meron kayong gulay. Eh, gawin nyo. Yan to, yung suka lang. Then, maglalagay po tayo ng talong. Yan. Talong po. So, this is talagang alam mo, Pilipinas na Pilipinas. Hindi na po tayo kailangang mainggit sa nabi ng Japan. Eh, pwede naman po tayong magnabi dito. Ang dami po nating gulay. Kaya pwede po tayong magnabi. Diba, nag-i-steam-steam tayo ng mga gulay. Ganon din yung parang ini-steam-steam lang at sinasawsaw nila yun. So, mas masarap pa nga dito dahil sariwa, diba, Elena? So, ito po. Ang gandang tignan. So, maglalagay po tayo ngayon ng favorite ng anak ko na si Sarina na malagkit. Lalagay po natin yan sa gitna. Kasama ng sotanghon po. Maglalagay tayo ng sotanghon ngayon. Pakiawak-hawak nyo. Yan.
Kasi madaling maubos ang sotanghon pag kinakain na nila. So, ayan po yung Nabe in the Philippines. So, ayan po. Ayan. Titingnan natin ngayon, maya-maya, kung paano po siya maluto. So, kukulo po yan ngayon. Pakukunin natin yan. So, wag po kayong mag-alala kahit marami po yan. Kasi pag nakaupo na po kayo, eh pwedeng magdagdag ng magdagdag habang kumakain. Sausaw dyan, kumulo na, pwede nang kunin, kainin. So, ilalakas po natin ngayon yan para pwede tayong tumikim. So, habang po inaantay kong lumakas yan, eh maluto. Basta ito po, galing Japan ito, tsaka ito, tsaka yung gas stove ko, na ipinadala ko sa kahon na Paris niyan po. Sa Techno High. Dito kayo, pakita mo malayo. Techno High. Na yan po yung mga ipinauukay-ukay ko. Yan mga yan. Na yung mga damit na yan, pinadala ko dyan, sa gitna niyan, sa baba damit, sa gitna yung gas stove, tsaka ito, tsaka yung mababasag na bagay. And then sa ibabaw ulit, mga damit nilagay ko. Para may magamit po ako dito kasi ang stove dito, yung walang ihawan sa gitna, diba? Ayun, malakas po. Pwedeng mag-ihaw. So, kung meron kayong mga guys dyan sa Japan, Propan, gas stove, pwedeng ipadala sa pamilya niyo yun. Sa Techno High, isang lapad lang po yun. So, makakapagpadala na kayo ng mga ganitong pangnape, ganitong stove. Pero pag pinadala nyo po, tanggalan nyo ng gas, bawal po. So, ako, binili ko na to dito, dyan sa hardware. This is 120 po. Itong gas na to, pinakita mo nito. Ito po is, pakita mo lang. Ito po is 120 binili ko. Dahil nung pinadala ko sa door to door, ay bawal maglagay ng gas. Pwede po itong ilagay, pero bawal maglagay ng gas sa loob. So, pag damit, and then dip na yung gas tube ko, tsaka ito, and then sa ibabaw ulit damit. Actually, pati yung ito ko, dito ko rin pinadala. Etong, ano, ng hot water, and then rice cooker, at microwave. Kaso, kailangan mong gumamit ng transformer kasi 110 lang. Yan. So, eto po guys, pag kumulo ito, kumulo, tapos nandyan kayong family, pag may party kayo, pwede nyo gawin yan sa bahay nyo. Yung affordable na mga gulay, o kahit di kayo bumili ng gulay, kung ano yung matipitas nyo sa inyong mga bakuran. At kung ano yung meron kayong isda na mailalagay nyo. Tanggalin nyo lang yung tinik, gagawin yung panglasa sa inyong soup, at dagdagan nyo lang ng konting paminta, asin. Okay na po yun kasi wala tayong gumbo na may ilalagay. Paris na nilalagay nyo doon. Walang gumbo. So, habang inaantay po natin kumulo yan is kain na po ako nitong favorite kong hilaw na saging. Ginagawa kong rice. Dahil lunch lang po ako kumakain ng kanin. So, ginagawa kong rice yung hilaw na saging. So, ganito po yun. Sinasawsaw ko po siya sa ginamos na meron pong meron pong isda. Ang sarap po. Daming kanin, ang sarap. So, kung ready na. Pakita mo nito. Pwede nang kainin yung iba. Ganyan lang po kasimple. Yan. Tingnan mo yung Nabe in the Philippines. Diba? Ang ganda. Tapos, ang mga kalabasa, talong, kung merong mga nagbibigay sa inyo, kung wala kayong manok, yung mga kung anong meron kayong gulay. Basta lagyan nyo lang ng, pwede rin yung hindi ilagay yung sotanghon. Okay din po. Dito niya na ilagay. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon
Huwag po kayong mag-alala sa mga matitira dahil pag nakaupo na yung mga family, pwede nyo na ilagay dyan. Ngayon, kung wala din kayo nito at wala kayo nito, doon sa gasto, paglalagay nyo na lahat yung tama lang na gulay para magkasya. Ngayon, pag lumamig o naubusan ng gulay, balik nyo ulit sa gasto. Lagay nyo ulit. Ganun lang po. Kung ano yung meron, huwag na po tayong maghanap. Kung anong nandyan, yung pangkainin natin, gawin natin. So, tipid na at masarap pa. Wala akong chops. So, papakita ko sa inyo guys ang mga friends dito sa Pilipinas. So, ganito lang po kung anong liitin natin ang apoy. Pagkakainin na at kumulo ng kumulo, tanggalan nyo ng bula po. Bula. Tatanggalin natin ng bula. Ayan, luto na po yung kangkong, yung talong, luto na po lahat yan. So, pwede nang kumain, pwedeng maglagay ulit. Pag naubos yan, bago maubos, maglalagay ulit. So, ang gagawin nyo, saan ko ilalagay yung bula? Ang gagawin nyo po, pag nauubos na, bago maubos po, maglalagay. Pero igaganyan nyo po siya para alam yung naluto at hindi naluto. Paris niyan po, pag maglalagay tayo ng bago, is paris niyan. Iuusod ng konti yung mga naluto at maglalagay po ng bago. Paki-close up lang po, Mr. Cameraman. Yan po. So, dahil maraming kangkong, maglalagay ulit tayo ng kangkong. Dahil maraming kangkong. So, ayan po. Yan. Para talagang Philippine na Philippine po. At saka, ang bango po ng bangos na inilagay nating panglasa. So, yan po. So, dito sa side na nagugutom na po. Dito sa side na sabi ko luto na, Elena, ay ikaw kumuha kang chopstick mo. O tinidor. Ay, pwede nang kainin ito ngayon. So, ganito po yun. Sasaw-saw nyo dyan. Dito ka sa kabila, Elena. Doon. At kakainin nyo po ngayon. So, halimbawa ikaw, kumuha ka niyan, di ba? And then, kumuha ka kung anong gusto mo. Halimbawa yan. Tapos, talong, masarap. Yan. Alam ko, gutom ka na rin. Halika, sabayan mo ako. Ang sarap. Ito naman, dahil ito na yung lutong kangkong, pwede natin kunin. At saka, kukuha tayo ng, oh sorry, nagamit ko yung aking, titignan natin yung bangos. Yung malagkit. Elena, okay na yung sa'yo. Malagkit. Saka ito, pwede mo lang kainin ito. Malambot na yung kalabasa. At bibigyan kita ng talong. So, bigyan kita ng kangkong. And then, bibigyan kita nito. Sorry. Tapos, kukuha ako nung manok dito. Wait, so kung kanina yung manok. Malapit yan. Wait lang. Hanapin ko lang po yung manok. Oh, ito pala. Bigyan kita isang nito. Ay, meron ka na ba? Hindi, wala ka nito. And then, hanapin po natin yung manok, mga friends. Yung nasa ito. Ay, bangus yan. Yung manok po natin ay bibigyan po natin si Elena at nagugutom na siya. So,
yung bangos. Ito yung bangos na, ayan, kumain ka na dyan. At ako po ay maghahanap ng, pinagtabi ko lang to, Miko, di ba? Di ba? So, nandito lang siguro yung manok natin. This side. Ayan, nakita natin si manok. So, Elena, ito si manok mo. Yan, ganyan po. And then, kakain na lang siya. Kaya lang, di siya gumagamit ng chopstick. So, nahalo ko na po kasi hinanap ko yung manok. So, nahalo ko. Ayusin na lang po natin manok. So, maglalagay ulit tayo. Gusto ko po yung eto. Yan po. So, style po niyan is nakaupo po kaming kumakain. Umupo ka, Elena. So, hindi ko mamaya ka na pagtapos. Tapos, kukuha-kuha ka na lang pag ano, ito po ang pagkukuhanan mo dyan. So, guys, kain po tayo. Talong. Masarap. Tanong mo siya, masarap? Sarap. Ngayon ka lang nakatikim yan? For the first time. First time? Anong lasa ng Philippine nabe? Sarap. Sa akin, mas masarap pa nga yung Philippine nabe po kaysa Japan nabe. Ito po. Puro mga fresh. Kangkong, pechay. Manok, bangos. At meron tayong kanin na saging. So, ang sarap po. So, maglalagay ulit tayo para sa mga iba pag gustong kumain. Ano lasa talaga? Sarap. Talaga, 100%. Hindi ka 100%. naluloko sa kanila, napapagod ka. Sarap. Ngayon ka lang nakatikim yan. Ngayon lang. So, gagayahin mo sa inyo yan. pag may time ako, gagawin ko yan. Di ba marami kayong kangkong dyan? Maraming ito. Hindi pala po Malunggay. natin na ilagay itong malunggay. Kasi kaya hindi ko inalagay kanina dahil malambot lang to. Pagkalagay is tama na. Ganyan lang po siya. Maglagay kayo ng space. So, ganyan lang po. And then, pag naluto yan, is pwede nyong kunin dito. Itataas nyo yan. And then, luto na agad, di ba? Luto na siya agad. So, itataas nyo yan. And then, ilalagay nyo sa inyong ganyan. So, pwede nyo tanggalin ng ganyan. O, ayan, pwede mo lang kainin. Okay? Ito po yung natanggal ko sa malunggay. So, pwede nyo pong ganyanin lang. Huwag nyo nang tatanggalin. Kundi tanggalin nyo sa inyong dito. Dito po. Ayan. Ayan po, malunggay. So, pwede ko nang kainin yung malunggay. Sariwa na. Sinawsaw lang. In-steam lang. Yan, kainin mo yung malunggay mo. Yan, ganyan lang. Kangkong. Ito po yung bangus. Ito po yung manok. Ang sarap ng lasa. No, Elena? Sarap. Pati kangkong, talong. Super. Pasensya na guys kung medyo nainggit kayo sa pagkain namin. Kasi masarap daw, sabi ni Elena. Nagulat ka sa nabe? Ngayon mo lang ba nakita yan? Hindi lang po ako nakaano ng Bangsa ko siya. Ngayon lang. Sarap. Ngayon lang. Masarap daw, Miko. Kaya, pagkatapos mong mag-video, ikaw na rin ang susunod na kakain.
Mamaya yung pares nito pong pechay, dali lang po yan. Kainin mo nang malutong yung pechay. At saka ako po kasi, hindi ko tinatanggal sa ganyan. Kasi, nandiyan po ang sustansya. Kaya hindi ko tinatanggal sa ganyan. Kinakain ko po ng diretso yan. So guys, ganyan lang po ang paglagay ng malunggay. So guys, sana po may natutunan kayo ngayon sa aking luto. Ayan na po ang preba natin na ngayon lang siya nakita ng Nabe in the Philippines, na alam kong affordable kahit sa mga mahihirap. Dahil pupulot lang po kayo ng mga halaman, mga bungang, ano dyan, mga ganyan, malunggay, kangkong, kung anong meron kay isda, kung anong meron kayong gulay sa inyong rep. Yung pang gawin nyo, pwede nang kumain yung mga anak nyo at saka isaw-saw nyo lang sa sukat toyo, lagyan nyo lang ng panlasa. Meron na kayong Nabe in the Philippines. Okay po, thank you po. At para makakain na rin si Miko, nagugutom na, sana po umabot sa inyong lunch. Thank you very much. At sana po you enjoy watching and manood pa ulit kayo ng mga videos ko para malaman nyo yung mga naiibang luto at lutong laging may sangkap ng pagmamahal po. Thank you very much and love you. Bye-bye.